Good morning. Yeah. Dito po tayo sa Barangay 91 Soni, District 1, Tondo, Manila. May nakaburol din po dyan, no? Patay. Apo, siya magpapasa ako sa iyo. Tapos picturean mo, balik mo sa akin, ha? Ito rin, patay. Talagang dumarating po ang wakas ng buhay ng tao. Hindi lang natin alam kung kailan. No? Hindi lang natin alam kung kailan darating yung wakas ng tao. Sabi nga ng iba, ayon sa mga balitang kalye, una-una lang ang pagpanaw ng mga tao. At mayroon pang kasabihan, mas maganda raw ikaw yung naghahabuloy sa patay kesa ikaw ang abuluyan ng mga taong buhay. So ano ating dapat matutunan dito? Tama ba na magwakas lang ang buhay ng isang patay ka? Hindi dapat ganun eh. Sapagkat ang buhay ay tinakdahan na ng kamatayan ng Diyos. Babasahin natin sa Biblia. Ito na yung nakasulat sa Biblia. Babasahin ko lang, ha. Ito. Ang sabi sa Hebreo chapter 9, 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos sa iyang paghuhukom. So, yan palang kamatayan. Yang kamatayan, yung kamatayan po pala, itinakda ng Diyos. Ang nagtatakda dyan ng Diyos. Yan ay makikita natin si Haring Ezekias. Yung halimbawa, Ezekias. Na po sa chapter 38 ng Isaias. Na dinalaw siya ng propeta na si Isaias na pinasasabi ng Diyos kay Haring Ezekias na mamamatay ka na. Ngayon, ang ginawa ni Haring Ezekias naman, siya po ay nanalangin ng atwiran sa Diyos. Kumbaga, sinabi niya ang kanyang ginawa, paglilingkod sa Diyos. So, pinakinggan siya ng Diyos. Pinakinggan siya. Kaya pinasabi uli ng Diyos kay Propeta Isaias, sabihin mo kay Haring Ezekias, bibigyan ko pa siya ng 15 years at magiging payapa ang kanyang kaharian. Sa madalit salita, diyan makikita mo kung sino nagtatakda ng kamatayan ng tao. At Diyos ay siya rin bumabawi kung hindi ka pa mamamatay. Kaya lahat ng nakikita po natin, mga taong patay, yan, itinakda na ng Diyos ang kanilang kamatayan.
So, Cheche! ang Diyos Magaling yan! ang nagtakda ng buhay ng tao. Sige, may sabi sa kanya. Papunta na rin kay Master. Saan? Baka man yung pasukin kayo na, wala kang magawa. Ngayon, ano ang malaga? Dapat bago ka mamatay sa iyong katawan lupa, ay magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Kasi yung nakalagay sa Biblia, lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao po nagkasala sa Diyos. Ngayon kung sasabihin mo wala kang kasalanan, di parang Diyos ka rin. Pag sinabi mong wala kang kasalanan, lalabas parang Diyos ka. Yan. Kaya sabi ni Jesus, nung kanyang panahon na siya po ay nangaral, nagsimulang mangaral, okay, basahin natin ano. Ito, Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Napakaliwanag, ano? Nang magsimula siyang mangaral, wala siyang pinangaral, kundi ang magsisi ang mga tao. Anong sabi niya? Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Para pagharihan ka pala ng Diyos, sabi niya, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, talikuran. Yan palang repentance ay pagtalikod sa kasalanan. Kaya yan ang gusto ng Panginoong Yesus. Lahat ng tao magsisi. Magsisi. Bakit kailangan lahat ng tao magsisi? Talikuran ng kasalanan. Kasi nga po lahat naman tayo nagkasala, ayon kay Pablo. Lahat ng tao nagkasala. Oh. Sino si Pablo? Apostol ni Jesus. Ang turo at aral ni Pablo ay galing kay Jesus. Nagturo sa kanya si Jesus. Tignan natin yung sinabi ni Apostol Pablo na lahat ay nagkasala. Pati siya nagkasala. Hindi niya sinabing hindi ako kasali dyan. Ito po, Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa piningin ng Diyos. Napakaliwanag eh. Walang karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga po hindi tayo probado ng Diyos eh. Lahat kasi tayo may kasalanan. Ngayon, mangangatirang ka ba? Hindi na, wala ka ng
Wala nang lugar ang katwiran mo. Pag sinabing lahat nagkasala, lahat makasalanan na tao. Kaya wala sinabi si Pablo na hindi ako nagkasala. Hindi sabi niya lahat tayo. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Bago pa lang dumating po ang ating kamatayan, kailangan ma-secure na natin ang buhay natin. Ang nangyayari kasi, kapag patay natin, pinagdadasal. Tumatawag silang mandarasal. Ipapanisa sa pari, ipapatawag ng pastor. Kung ano-anong ginagawa, patay na eh. Ang tinuturo ang magsisi ni Jesus, mga taong buhay. Paano pa magsisisi ang isang patay? Kahit sunugin mo nga patay, hindi na makasibuhin eh. Mainit yung apoy, pero pag sinunog po, wala na siya magawa. Eh bakit? Patay na. Ang isang patay, wala nang pakiramdam, bumabalik na siya sa kanyang pagiging lupa, katawang lupa. Kasi diyan siya galing sa lupa. Kaya bago man lang po tayo mamatay, kaibigan, isa lang. Isuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Sapagkat si Jesus po ay sinuko ng Diyos para sa ating kaligtasan, hindi para sa ating kaparusahan. Panguling talata. 1:3-17. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay binigay niyang kanyang bugtong na anak si Jesus upang ang sumampalataya sa kanya kay Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus hindi upang atulan, maparusahan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi po pinadala si Jesus dito sa mundo natin para parusahan ng tao, kundi ang tao po ay iligtas sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Kaya bago po tayo malagutan ng hininga, kaibigan, isa lang, isugo ng buhay natin kay Jesus. Kung dumating man po yung wakas ng ating buhay, at least naisuko na natin. Naisuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Kaya wala ka nang dapat pang ipadasal mo siya, magpatawag ka ng manda. Hindi na. Kasi pagpatay na, kahit anong dasal ng dasal dyan, wala na. Ang magsisisi yung buhay, hindi yung patay. Kailangan tayo po'y matuto sa Biblia. Biblia, batayan ng ating pananampalataya, kaibigan. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtutuwid, pagtuturo sa iyong aral sa amin. Salamat po. Turuan mo mga tao, buksan ang puso't isip upang matuto kami sumampalataya ayon sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, panahon na po ng pagsisisi. Lalo na ngayon, malapit na dumating si Jesus. Lahat ng hula na sinabi ni Jesus nangyayari na sa ating mundo ngayon. Any moment pwede siyang dumating. Paano ka? Kung hindi mo pa naisuko ang buhay mo kay Jesus, sukod nyo na po, no? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Walking exercise. At the same time, sharing, binabahagi ang salita ng Diyos ayon sa kasulatan. God bless us all. Bye-bye. Like, share na share. I-share nyo po sa iba. At mag-subscribe kayo. Aba. God bless us all. Bye-bye.